Nakakita ka na bang sitwasyon kung saan ikaw ay tahimik na inilapat sa bita ng iyong sariling pamilya? Isang maringal na handaan para sa ika-60 kaarawan na nakahalaga ng mahigit 250,000 piso. Ang naglagay ng kanyang pangalan sa harap ng lahat ng kamaanak, pumalo ng dibdib at nagdeklara, "Ako na ang bahala sa lahat. Ako na ang mag-ayos ng lahat para kay nanay." Ay ang biyenan kong kapatid. Ngunit nang dumating ang araw ng bayad, ang manager ng restaurant ay direktang lumapit sa akin, yumuko ng magalang, at nagsabi ngang isang pangungusap na parabang nagalo ang buong silid. "Ma'am Grace, pwede po ba kayong magbayad ng natitirang halagang 220,000 piso?" Nakatayo ako ron sa gitna ngang tingin ng daan-daang kamaanak, sa gitna ngang nagsisiyasat na mga mata, sa gitna ngang ngiting may nakatagong kahulugan ng nga taong tinuturing kong pamilya. At bigla ko ring naunawaan, hindi ito isang pagkakamali, ito ay isang bitak na maingat na pinlano mula pa sa simula. Dahan-dahan kong ibinaba ang baso ng tubig sa mesa. Tumingin ng diretso sa manager. At sulyapan ang kapatid ni Marco na nakatayo sa sulok ng silid, nakpapanggap na walang alam. Umiti ako, isang ngiti na nakpatihil sa buong silid. Hindi pa kayo handa para mahuli ako. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang bumaksak ang lahat. Nang hapon na iyon, ang init ng Cebu City ay parang apoy na bumubuhos mula sa langit. Ang bawat sina ng araw na sumasalamin sa salamin ng opisina ay nagpapahirap palalo sa hangin. Nakaupo ako sa harap ng aking computer. Ang mga numero ay naksasayaw sa aking paningin, ngunit ang aking isip ay naliligaw nang hindi ko may paliwanag. Ang instinto ng isang tao matagal nang nagtatrabaho bilang accountant ay nagsasabing malapit na may masamang mangyayari. Tumunog ang aking telepono, isang hindi kilalang numero. Sa hinot ko, "Magandang araw po. Si Grace Santos po ba ito? Ito po ang Grand Pacific Events Place. Tumatawag po kami para kumpirmahin ang bayad para sa handaan ng ika-18. Natihil ako. Hindi ako nakpabook na kahit anong handaan. Hindi rin ako nakontak na kahit anong restaurant. Ngunit hindi iyon ang nakpalamigang likod ko. Ang kasunod na pangungusap ang napagawa niyon. Po, nakatalaan po kayo bilang responsible sa pagbabayad ng natitirang halaga para sa handaan ni Nanay Feli." Hindi ako nagsalita sa loob nga ilang segundo. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil nagsimula na akong maunawaan ang lahat. Nang gabi ring iyon, nang makapasok ako sa bahay, ang amoy ng pagkain ay kumakalat sa buong sala. Ang aking biyenan, si Nanay Feli, ay masayang nakikipagkwentuhan sa ilang kamag-anak na nagbisita. Maririnig ang tawa ni Nanay Feli, puno ng pagmamalaki. "Yan ang anak kong si Cheska, siya ang naayos ng lahat ng handaang ito. 250,000, hindi biro yan." Sabi niya, "Gawin nating marangal. Para naman sa aking nanay." Lahat ng tingin ay napunta kay Cheska. Nakaupo siya roon, mahigpit na damit, slightly curled na buhok, hawak ang baso ng iced tea, mapulang-pula ang labi, ngumiti siya ng isang ngiting may galing, isang ngiting nagtuturo sa lahat na may ginagawa siyang dakila. "Wala lang iyon, nanay. Buong buhay ninyo ay para sa amin. Ngayon naman ang pagkakataon ko para gantihan ang lahat ng inyong pagmamahal." Nagtatanga-tangaan mga tita at tito sa paligid. Ganyan talaga ang isang anak na may utang na loob. Tama? Mahirap makakita ngayon ng anak na handang magastos para sa magulang. Tulad ng isang nakasanayang kilos, ang matingin ay dahan-dahang lumipat sa akin. Walang naksalita, ngunit ang tahimik na iyon ay mas mabigat pa sa kahit anong salita. Nagali siya kong sapatos, pumasok, at ngumiti ng magaan. "Magandang gabi sa inyong lahat." Walang nagtatanong kung paano ang trabaho ko ngayon. Walang nagmalasakit kung pagod na ako, dahil ang bida ngayong gabi ay hindi ako kundi si Cheska, ang babaeng mag-i-sponsor ng isang handaang 250,000 piso. Dumaan ako sa kusina. Si Marco ay nakatayo, nahuhugas gulay, ang likod ay nakaharap sa pintuan. Nang marinig niya ang aking hakbang, lumingon siya, may bahagyang alalahanin sa mga mata. "Nandito ka na pala?
Alam mo na ba ang tungkol sa restoran? Tumingin ako ng diretso sa asawa ko. Ang boses ko ay mababangunit malinaw ang bawat salita. Tinawagan nila ako. Sinabi nila na ako ang dapat magbayad ng natitirang halagang 220,000 piso. Ang basket ng gulay sa kamay ni Marco ay natihil. Patuloy pa rin ang tubig mula sa gripo, ngunit parehong walang kilos ang aming dalawa. Ano? Binuksan ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang kopya ng kontrata na ipinadala ng restoran. Ang aking daliri ay tumigil sa linya. Si Grace Santos, bilang bahagi ng pamilya, ay magiging responsible sa pagbabayad ng natitirang halaga. Nabasa ni Marco. At lumaitim ang kanyang mukha. Anong ginagawa ni Cheska? Hindi na ako sumagot agad. Lumingon ako sa sala, kung saan si Cheska ay patuloy na nagsasalita. Ang dilaw na ilaw ay nabibigay sa kanyang mukhang isang anyo ng pagiging ganap-gawa-gawa na ganap. Bulong ko, hindi iyon biro? Plano iyon. Nang gabing iyon, puno ang hapagkainan. Ang mesa ay nasa gitna ng sala, puno ng pagkain. Ang tunog ng kutsara at tinidor, ang masayang pag-usap, ang halaha na hindi natitinag, patuloy na ikwento ni Cheska ang handaan. Huy, may MC kami para sa programa. Tapos may video na magpapakita ng buong buhay ni Nanay. Nag-hire pa ako ng team para mag-shoot at mag-edit. Si Nanay ay magsusuot NG barot saya, tatayo sa entablado, siguradong maantig ang lahat. Si Nanay Feli ay ngumiti ng hindi may sara ang bibig. Naku, anak, sobra ka naman. Mahihiya pa ako. Wala iyon, Nanay. Kailangan may kaya. Hindi ba? 250,000. Hindi naman iyon maliit. Sinadya ni Cheska na sabihin iyon ng malakas. Sapat para marinig ng lahat, sapat para muli nilang mailingon ang tingin sa akin. Tahimik pa rin akong nakaupo, naksusubong pakain para sa aming anak. Parang wala akong pakialam. Ngunit sa loob ko, binibilang ko ang bawat detalye, binibilang ang bawat posibilidad, iniisip ang susunod kong hakbang. Biglang lumingon si Nanay Feli sa akin. Ang boses ay magan unit puno ang nakatagong kahulugan. Grace, anak. Tumingin ako. Opo, Nanay, accountant ka naman, marunong sapra, siguradong alam mo ang ganitong bagay. Ang pamilya natin ay may malaking gagawin, kailangan na magtulungan ang magkakapatid. Tahimik ang buong hapagkainan sa lungang 1 segundo. Ibinaba ko ang kutsara, tumingin ng diretso sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon bilang manugang, hindi na ako umiwas sa tingin na iyon. Opo, naiintindihan ko, Nanay, sabi ko nang dahan-dahan. Ngunit palagay ko, ang nagpangako ay siya ang dapat tumupad. Bigla na lang ginagelong bunga mesa. Si Cheska ay natigiu sa lubinigrang 1 segundo, ngunit mabilis siyang ganumiti, ang boses ay matamis na parang pulot. Anong gibig sabihin mo? Hipag? Sabi ko na ako ang bahala, ngunit normal lang na tulungan ng pamilya ang isa-isa. Tumingin ko sa kanya, ngumiti, isang ngiting alam ko mismo na hindi simple. Tama, sabi ko. Ang pamilya ay dapat na malinaw ang isa-isa. Nang gabi ring iyon, nang umalis na ang lahat, ang bahay ay naging katahimikan na kakaiba. Nakaupo ako na isa sa sala, ang dilaw na ilaw ay gumagawa ng liwanag at anino sa sahig. Binuksan ko muli ang kopya ng kontrata, binasa ang bawat linya, bawat salita, bawat detalye at ngumiti ako. Isang ngiting, napakamundo ngunit malamig. Cheska, bulong ko, akala mo ba madali akong manipulahin? Pinawi ko ang screen ng telepono. Inunan ang likod ko sa silya, tumingin sa kisame, at sa aking isip, nagsimulang humubo ang isang plano. Ang bitak ay nakalatak na. Ngunit hindi sigurado kung sino ang mahuhulog dun. Kinabukasan ng umaga, ang bahay ay tahimik pa rin gaya ng dati, ngunit para sa akin, lahat ay nagbago na. Nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana na bibigay ng mapusyaw na dilaw na liwanag sa sala. Lahat ay mukhang payapa. Ngunit alam ko na ang kapayapaang iyon ay patong lamang.
Sa ilalim niyon ay isang planong matagal nang inihanda. Sa kusina, si Nanay Feli ay gumagawa ng sulyapan niya ako ng isang beses bago magtanong. Ang boses ay tila normal. Narinig ko, kahapon ay tinawagan ka ang restaurant. Hindi na ako nagulat. Kumpirmasyon lamang na nagsisimula na ang lahat. Lumakad ako para kumuha ng tubig, sumagot ng magaan. Opo, ibinaba ni Nanay Feli ang pizza sa lumingon sa akin ng diretso. Kaya siguro, alam mo na rin, malaking handaan ng pamilya. Maraming gastos ikaw na accountant. Kung ikaw ang maasikaso ng bayad, mas malinaw at maayos. Ang pangungusap na iyon ay napakagaling. Hindi sa pilitan ngunit hindi rin nagbibigay ngang lunsad para makaalis. Humigop akong tubig bago sumagot. Opo, kaya po, sino ba ang naayos nga handaan, nanay? Nanliba si Nanay Feli. Si Cheska naman ang nag-asikaso, alam naman ng lahat. Tumango ako. Kaya naman, dapat din ba si Cheska ang magbayad? Hindi po ba, nanay? Bigla na lang bumigat ang hangin sa kusina. Tumingin si Nanay Feli sa akin, ang nga mata ay nagsimulang lumitaw ang pagiging seryoso. Anong ibig mong sabihin? Si Cheska ang nagayos ng lahat. Ikaw ang tumulong sa pagbabayad, mali ba iyon? Ibinaba ko ang basong tubig, tumingin ng diretso sa kanya, ang boses ay magaan pa rin ngunit hindi na malambot. Hindi po ako sumali sa paayos. Hindi po ako pumirma sa kontrata. Hindi po rin ako nakumpirma ng bayad. Kaya naman, kung may problema, sino ang dapat menegot? Hindi agad sumagot si Nanay Feli, ngunit nakbago ang kanyang tingin. Alam ko na kakalagin ko ang isang bagay na ayaw niyang marinig. Nang hapon na iyon, dumating si Cheska sa bahay. Wala na ang ningning na gaya ng kahapon, ngunit sa halip, mas malinaw na ang pagkalkula sa kanyang mukha. Hinila niya ako sa balkonahe, ang boses ay bumaba. Hipag, yung tungkol sa restaurant, huwag mo nang palakihin. Okay? Tingkrosan ko ang mabraso ko, sandal sa railing. Palakihin? Nagtatanong lang naman ako para maging malinaw. Huminga ng malalim si Cheska, nagsimulang gumanap ng mahina. Nalula na ang mataw sa harap ng pamilya, kung hindi ko maayos ng marangal ito. Mapapahiya ako. Tumingin ako sa kanya nang hindi nagsasalita. Nagpatuloy siya. Alam mo naman wala akong malaking pera agad-agad. Ngunit ikaw, accountant ka. Sanay na sa pera, posible para sa iyo na magbayad muna. Tapos ibabawi ko sa iyo. Ngumiti ako ng biglaan. Hindi malakas, ngunit sapat para maitigil si Cheska. Akala mo ba tanga ako? Nawala agad ang ngiti sa mukha ni Cheska. Anong sinabi mo? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata. 200 at 20,000 piso ang halaga ng handaan. May deposit na 30,000, natitirang 200 at 20,000. Gusto mong ako muna ang magbayad, tapos daw ibabalik mo. Tumango ako pagkatapos nilingon siya. Cheska, ang 10,000 piso na hinira mo sa akin dati, hindi mo pa nababayaran. Paano mo babayaran ang 200 at 20,000? Nataranta si Cheska, ngunit sa loop lamang ng ilang segundo. Mabilis siyang nagbago ngang tono. Ganon talaga ang tingin mo sa akin. Sumagot ako, ganon talaga ang kita ko sa iyo. Nagsimulang matamaan ang tensyon sa pagitan namin. Hindi na napapanggap si Cheska. Bumaba ang kanyang boses ng malinaw. Sa tingin mo, mari kang tumanggi at tapos na. Lahat sa pamilya ay aasahan na ikaw ang magbabayad. Kung dumating ang araw at hindi ka nakbayad, tumigil siya, ngumiti ng masamang tawa. Hindi ako ang mahihiya. Nanatili akong tahimik. Hindi dahil natakot ako kundi dahil naiintindihan ko na ang lahat, ito ang pangalawang hakbang ng kanyang plano. Gamitin ang opinyon ng pamilya para sa pilitanin ako. Nang gabing iyon, nagpatuloy ang hapunan. Ngunit ngayon, lahat ay nagbago na. Aktibo ring nagbukas si Nanay Feli ng pakikipag-usap. Grace, anak, yung handaan na darating, ano na ang plano mo? Ibinaba ko ang kutsara. Wala po, nanay. Wala pa akong ginagawang plano. Nanliba si Nanay Feli. Wala? Malaking bagay ito. Wala kang inihahanda.
nanatiling kalmado ang aking boses. Opo, dahil hindi naman po ako ang nagayos. Bigla na lang tumahimik ang buong mesa. Si Cheska ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Bumaba ang ulo, ang boses ay nanginginig. Nanay, siguro ayaw ni Hipak tumulong? Isang pangungusap. Tamang-tama ang timing, tamang-tama ang lugar at mapanganib na mapanganib. Agad na lumingon si Nanay Feli sa akin. Ang boses ay tumaas. Ikaw ang Hipak, ang kapatid ni Marco ay may malaking gagawin para sa ina. Ikaw ang hindi tutulong. Sino pa? Tumingin ako kay Nanay Feli pagkatapos kay Marco. Nakaupo siya ng tahimik, walang sinasabi, hindi pumipili, hindi sumasalungat, tahimik lamang. At ang katahimikang iyon, ang pinaka nakakapalamig sa akin. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang nagsalita. Tutulungan ko. Lumiwana ang mata ni Cheska sa isang sandali, ngunit ang kasunod na pangungusap ko ay napatigil sa lahat. Ngunit ang tulong ay hindi katumbas ng makbayat para sa kanya. Nagwasak ang tensyon. Kumalabit si Nanay Feli ni malakas sa mesa. Ganon ang ibig mong, sabihin ayaf mo, pang ituring ang pamilya. Hindi na ako kumilos, dahan-dahan akong tumayo, tumingin sa bawat isa, at nagsabi ng isang pangungusap na hindi nila malilimutan. Ang pamilya ay hindi lugar para sa bita-bitagan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Naupo ako sa harap ng laptop, binuksan muli ang lahat ng file na ipinadala ng restaurant, iniisa-isa ang bawat detalye, bawat kondisyon, bawat maliit na sulat. At pagkatapos, ngumiti ako. Sa pagkataong ito, hindi ito malami ng ngiti ito. Ay ngiti ng isang taong nahanap na ang kahinaan ng kawe. Cheska, bulong ko, akala mo, nahuli mo na ako, hindi mo alam. Isinara ko ang laptop. Ang mga mata ay maliwanag. Handa na ako para gupitin ang lubid na ikinain mo sa akin. 18, ang araw na pinahandaan ng buong pamilya ng mahigit kalahating buwan. Mula pa sa umaga, nagbago na ang pakiramdam sa bahay. Nagising si Nanay Feli ng alas 5 umaga, inihanda ang kanyang barot saya. Nakpinta ng magaan, pinaayos ang buhok. Paulit-ulit siyang tumitingin sa salamin at inaayos ang sarili, bumubulong habang ginagawa ito. Kailangan maging maayos, mahalaga ang araw na ito. Si Cheska naman ay abala tulad ng isang direktor. Ang telepono ay nakadikit sa tainga, tumatawa sa decorator, sa sound team, nagpapadala ng mensahe sa MC at videographer. Lumalakat siya ng pabalik-balik, ang boses ay agahan ngunit puno ng kumpiyansa. Alas 5 pa lang, darating na ang nga panauhin. Alas 6 magsisimula ang programa. Huwag hayaang lumampas ng 1 minuto. Sino mang tumingin ay magsasabi na ito ay isang taong kontrolado ang lahat. Ako lang ang nakakalam. Nakatayo siya sa isang entablado na ang pundasyon ay hindi pa matatag. Nang humanga ang tanghali, naniningning ang Grand Pacific Events Place. Isang malaking tarpaulin ang nakalagay sa pangunahing lobby, may litrato ni Nanay Feli sa baro saya. Sa ibaba nito ay nakasulat, Maligayang ika-60 kaarawan, Nanay Feli. Mga bulala na nakahanay sa malaking kumpol, dilaw at puti, marangya ang hitsura. Ang reception table ay may 2 ladies na tumatanggap ng mga panauhin. Nakalista ng maayos ang mabisita, may kasamang regalo, hindi may kakaila. Napakaganda ng handang ito, maganda hanggang sa nakakalimot. Ang tao na ito ay itinayo sa isang pangako na hindi patuto. Nagsimulang dumaksang ang mga panauhin. Mga kamaanak ng makabilang pani, mga kaibigan ni Nanay Feli, mga kasamahan ni Marco, naktataka ang lahat. Naku, napakaganda. Si Cheska talaga? Napakaraming utang na loob. Siguradong malaki ang nagastos dito. Si Cheska ay nakatayo sa gitna ng lobby, nakikipagalo sa mga bisita. Nakasuot siya ng magandang pulang bestida, kitang-kita sa gitna ng karamihan. Bawat oras na may nagtatanong sa gastos, ngumiti siya ng magaan. Wala lang iyon. Basta masaya si Nanay, iyon ang mahalaga. Nakatayo ako sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Nagsimula ang programa. Lumabas ang MC sa entablado, ang
Boses ay maliwanag. Ngayong gabi ay napaka-espesyal dahil naktitipon tayo para ipadiwang ang bagong taon ng ating mahal na Nanay Feli. Sumabo ang palakpak. Si Nanay Feli ay inanyayahang umakyat sa entablado. Naluha siya ng konti. Si Cheska ay nakatayo sa ibaba, pumupunas ng luha ng konti-konti, pagkatapos ay humarap sa mga tao. Gusto ko lang sanang makaroon si nanay ng isang araw na tunay na masaya. Lahat ay sakdal. Hanggang sa mga alas 8 ngabi, halos tapos na ang handaan, nagsisimula ng tumayo ang mga panauhin. Nakita ko mula sa may pintuan ang isang lalaki sa itim na Amerikana, ang manager ng restoran na papalayo sa aming mesa. Dumating siya, nang diretso, yumuko ng magalang. Magandang gabi po. Kayo po ba si Grace Santos? Bigla na lang tumigil ang lahat sa mesa. Ngumiti ako ng magaan habang iniangat ang tingin. Opo, ako. May problema ba? Iniabot niya ang isang pakete ng papel. Ang boses ay nananatiling magalang. Maari po bang tulungan kami ng pagbabayad ng natitirang bahagi ng kontrata? Ang kabuwang halaga ay 220,000 piso. Ang silit ay naging tahimik. Isang napakalalim na katahimikan. Ang bawat pares ng mata ay naksimulang lumipat mula sa manager patungong akin, mula sa akin patungong Cheska, at bumabalik muli sa akin. Napakunot ang nuni na Nanay Feli. Grace, ano itong nangyari? Si Cheska ay nakatayo sa likod. Lumutang ang kulay ng mukha niya sa isang saglit, ngunit mabilis siyang humakbang pasulong. Ang boses ay nanginginig. Grace, akala ko inayos mo na. Isang napakasimpleng pangungusap ngunit itinula nito ang lahat ng tingin sa akin. Hindi ako madaling sumagot. Tumayo ako, kinuha ang pakete ng papel mula sa kamay ng manager, binuksan ito at tiningnan ng sandali at ngumiti ako. Isang napakaliit na ngiti ngunit, sapat para manlamig ang buong mesa. Itinangos ko ang ulo, ang mamata ay dahan-dahang lumipat sa lahat ng tao, huminto kay Cheska. Nakatayo siya roon. Ang tingin ay kalahating naalala at kalahating naghihintay. Alam ko kung ano ang inisip niyang pipiliting magbayad ako para mapanatili ang dangal ko. Ibinaba ko ang pakete ng papel sa mesa. Tumingin ng diretso sa manager at nagsabi ng malinaw at walang pek-alangan. Patawad, wala akong obligasyong magbayad ng halagang ito. Bigla na lang napatay ang buong silit. Biglang tumayo si Nanay Feli. Grace, anong sinasabi mo? Nanigas si Cheska. Hindi niya inaasahan na sasabihin ko iyon sa harap ngang lahat. Dumiretso, ako ang tingin kay Cheska at ngumiti ng mapanlinlang, isang ngiti na napaputla sa kanya. Hindi pa kayo handa para makahuli sa akin. Nagumpisa ang ingay, ang bulong ay kumalat sa buong sala. Ano nangyari? Bakit hindi nagbabayad? Hindi ba ang manugang ang nagastos? Si Cheska ay nagsimulang mapanik. Lumapit siya sa akin, ang boses ay nakmamadali. Grace, anong ginagawa mo? Maraming tao rito. Ibinaling ko ang ulo sa kanya, ang boses ay magaan at walang puwersa. Tama nga, maraming tao rito? Lumingon ako sa manager. Maari mo bang tulungan akong isang bagay? Tumango siya. Opo, ano po? Ngumiti ako. Ang mamata ay malinaw at malami. Basahin mo ng malakas kung sino ang pumirma ng kontrata. Ang sala ay pumasok sa isang sandali na hindi na maring balikan ng sinuman. Tahimik ang buong sala, wala ng musika, wala ng halahak. Ang mga mata ng daan-daang tao ay puro nakadirekta sa amin. Nakatayo ako ng payapa. Si Cheska ay nakatayo sa tapat ko, ang mukha ay nagsisimulang maging puti. Naligalik ng bahagya ang manager. Tumingin siya sa akin at nagtingin sa paligid, parang hindi sigurado kung dapat pa siyang magpatuloy. Po, sigurado po kayo? Tumango ako. Malinaw ang boses. Basahin mo na. Huminga ng malalim ang manager, binuksan ang pakete ng papel, at malakas na nagsalita sa tahimik na espasyo na halos hindi makahingang ng lahat. Opo. Ayon sa kontrata ngang handaan ng ika-18, ang kinatawan ng paningang kliyente ay tumigil siya ng isang sandali.
Pagkatapos ay malinaw na binasa ang bawat salita si Cheska Cruz. Agad na lumaganap ang bulong. Si Cheska ang pumirma. Hindi ba ang manugang ang nagbabayad? Ano itong nangyari? Natigil si Nanay Feli. Lumingon siya kay Cheska, ang boses ay nabitawan. Anak, ano itong nangyari? Nanigas si Cheska. Nakbukas ang bibi niya ngunit walang lumabas na salita. Ang mamata ay nagsimulang gumalaw ng hindi mapigilan. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, sinubukan niyang panatilihing kalmado ang sarili. Opo nanay, tama na pumirma ako. Ngunit si Grace at ako ay nag-usap na muna, siya ang magbabayad. Ngumiti ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang pigilan ang sarili. Sinabi mo, kami ay nakasundo. Lumingon ako sa manager. Mayroon ba sa kontrata ang giking pirma? Mabilis nilang binasa ang bawat pahina at yumiling siya. Wala po ang pirma ni Grace Santos. Muling luminghon, ako nang diretso kay Cheska. Narinig mo ba? Cheska? Nagsimulang pumainit ang hangin. Ilan sa mga kamag-anak ay nagsimulang bulong ng mas malakas. Walang pirma ngunit naglakas loob pang sabihin na makbabayad ang isa. Ito ay si Nadia. Hindi ito tama. Nagsimulang mawalan kontrol si Cheska. Humakbang siya pasulong. Ang boses ay tumaas. Ngunit hipa kita. Hindi ka tutulong. Sino pa? Tumingin ako sa kanya. Wala nang emosyon sa mamata. Ang hipak ay hindi ATM machine. Bumaksa ang pangungusap na iyon tulad ng kutsilyo. Bigla na lang tumahimik ang buong sala. Hindi na makati si Nanay Feli. Kumalabit siya ng malakas sa mesa. Tama na. Lahat ay nakagulat. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng galit. Gusto mo bang isipalain ang aming pamilya sa harap ng lahat? Dahan-dahan akong lumingon sa kanya, ang boses ay nananatiling kalmado, hindi ko sinisipalain ang pamilya. Nilinaw ko lang. Nanginig si Nanay Feli sa galit. 220,000 lang iyon, kung wala ka, sabihin mo, sama-sama tayong tutugon. Bakit pa palakihin? Bahagya akong ngumiti. Ang 220,000 ay hindi ang problema. Humakbang ako ng isang hakbang pasulong, tumingin ng diretso sa kanya. Ang problema ay itinuturo ko. Si Cheska mayroon tao na gumamit ng pagpapahalaga sa magulang para bitak ang iba para makbayad. Sumigaw si Cheska, huwag mo akong pag-usapan na para sa maling dahilan. Hindi ako agad sumagot. Dahan-dahan kong kinuha ang aking telepono, binuksan ito, at lumingon sa manager. Mari mo bang kumpirmahin sino ang naglagay ng deposito? Agad siyang sumagot. Opo, nakatanggap po kami ng 30,000 piso mula sa inyong kasama, si Cheska Cruz. Tumango ako at muling lumingon sa lahat. 30,000 ang deposito para sa isang handaang 250,000. Ang natitirang 220,000 tumingin ako ng diretso kay Cheska, sino ang pinlano mong bayarin? Walang naksalita, walang tumagilit, walang pumanghimasok. Dahil sa pagkakataong iyon, lahat ay napakatingin ng katotohanan. Humakbang paatras si Cheska, namula ang mamata, hindi dahil sa pagkakamali, kundi dahil nabunyak na ang plano. Lumingon siya kay Nanay Feli, ang boses ay naipit. Nanay, hindi ko si Nadia, ngunit ngayon si Nanay Feli ay hindi na kumukuha ang tingin sa kanya. Nakatayo lamang siya, roon ng tahimik, ang mukha ay punong iyak. Huminga ako ng dahan-dahan at lumingon sa manager. Ang kontrata ay sinusunod kayo? Tama? Opo, tama po. Tumango ako ng magaan. Kaya naman tumingin ako kay Cheska. Ang boses ay dahan-dahan at malinaw ang bawat salita, ikaw na ang mag-ayos nito. Nagwasa ang katahimikan. Ilan sa matao ay nagsimulang tumayo. Ang handaan ay nagwakas hindi dahil naubos ang pagkain, kundi dahil wala ng sinumang may gana para kumain pa. Si Cheska ay nakatayo, nag-isa sa maginaw na sala ng handaan na siya mismo ang nagtatayo. Ngunit ngayon, lahat ng ilaw ay nakadirekta sa katotohanan. Lumingon ako at inakay ang aking anak palabas. Sa likod ko, narinig ko si Cheska na sumiga. Grace,
Mahintay ka. Tumigil ako, hindi lumingon, nagsabi lamang ng isang pangungusap na nagtapos sa lahat. Kung gusto kang maglaro bahagya akong ngumiti kailangan mong malaman ang mga patakaran. Dahan-dahang nawala ang mga panauhin sa sala. Ang nga hapakainan ay naiwan ng hindi naubos na pagkain, mga baso na hindi pa nainom, mga bulala na sariwa pangunit ang pakiramdam ay ganap na nabago na. Wala ng tawa, wala ng pakbati, naroon lamang ang hiya, ang sismis, at ang mga matang umiwas. Si Cheska ay nakatayo, sa gitna ngang sala nagisa, ang pulang bestida ay nananatiling kitang-kitang ngunit ngayon ay tila isang, malakas na tanda sa gitna ngang katahimikan. Ang manager ng restaurant ay nakatayo sa tabi niya, ang boses ay bumaba, Cheska, kailangan naming mabayaran ng mas maaga ang halaga. Si Cheska ay lumingon, ang boses ay nagsimulang manginig. Puwede pa ba akong bigyan ng counting oras? Ginawa na po namin ang lahat para tulungan kayo, ngunit ang halagang iyon ay malaki. Bibigyan ko kayo, sandali lang. Kumuha si Cheska ng telepono at sunod-sunod na tumawag sa mga kaibigan, sa mga taong tinuring niyang kilala ng malawak ngunit walang sumasagot, o kung may sumasagot. Isang pangungusap lamang ang naririnig. Pasensya na, hindi kami available. Pagod na rin kami sa mga utang. Nakatayo ako sa labas na pintuan, tinitignan ang loop hindi na pumapasok. Dahil alam ko na ang dula ay nasa bahagi na kung saan ang pangunahing artista ay kailangang maisa na magpatuloy. Pagkatapos minama 15 minuto, tumakbo palabas si Cheska, nakita niya ako, natigil siya at pagkatapos ay lumakat papalayo. Wala ng kumpiyansang tingin, wala ng pananaig sa boses naroon lamang ang gulat. Grace, hindi ko agad lumingon. Tinanong ko lamang may problema? Lumuno si Cheskang lawe. Bumaba ang boses. Maari ka bang tumulong sa akin ngayong gabi? Lumingon ako sa kanya, walang ngiti, walang galit, kalmado lamang. Nagmadali si Cheska na nagsabi, bayaran mo muna, sisiguruhin ko na ibabalik ko sa iyo. Ang pangungusap na iyon ay ulit-ulit, eksakto ang iyon sa sinabi niya dati. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo, pagkatapos ay tinanong ko, ano ang ibibigay mo bilang katiyakan? Hindi siya makasagot, nagpatuloy ako. 220,000, hindi iyon 10,000. Paano mo ako papaniwalain na kaya mong bayaran? Nagsimulang maktamdam si Cheska. Grabe talaga ako. Kung hindi ka tutulong, tapos na ako. Tumingin ako sa kanya, hindi na bago ang tingin. Hindi ka matatagalan? Ang tao ay kailangang managot sa ginawa niya. Kumalabit si Cheskang labi, nagsimulang mahulog ang luha ngunit sa pagkakataong ito, walang nandun para aliwin. Walang nagsabing mabuting tao ka, walang pumiling suportahan siya. Sa ganoong pagkakataon, lumabas si Nanay Feli, tumingin siya sa akin, ang nga mata ay wala ng galit mayroon lamang isang bagay na tila pakiusap. Grace, anak, dahan-dahang nagsabi ang boses, tulungan mo si Cheska. Tumingin ako sa kanya, sa unang pagkakataon, nakita ko si Nanay Feli na hindi na nakatayo, sa posisyon ng nabibigay ng utos, nagpapakumbaba siya. Tinanong ko, bakit kailangan ko pong tumulong? Tumigil siya ng isang segundo at nagsabi, kapatid pa rin ng asawa mo ito. Tumango ako. Kaya pala, nang lumabas siya at nagsabi ngang pangako para sa lahat ng kamaanak. May nagtanong ba sa akin? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy ako. Nang isulat niya ang pangalan ko sa kontrata ng walang pahintulot, may nagtanong ba sa akin na natiling tahimik siya? Tumingin ako ng diretso sa kanya, ang boses ay hindi mataas ngunit malinaw. Kaya kung may kahihinatnan, bakit ako ang dapat menagot? Bumigat ang hangin. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Marco. Nakatayo siya sa pagitan ko at na kanyang ina. Ang mamata ay puno ng hindi malinaw na damdamin. Grace, tumingin ako sa kanya at naghintay. Dahan-dahan siyang nagsabi, siguro tulungan mo muna. Ngumiti ako hindi malakas ngunit sapat para mapababa ang tingin ni Marco. Kayo rin. Ganon din ang iniisip ninyo. Hindi sumagot si Marco. Tumango ako.
Sige. Lumingon ang tatlo sa akin. Sinunggaban ni Cheska ang aking kamay. Pumaya ka na ba? Tumingin ko sa kanya, ngumiti ngunit ngayon ang ngiting iyon ay nakpalahim ng balat ni Cheska. Tutulungan kita dahan-dahan akong naksalita. Ngunit huminto ako at tumingin ng diretso sa bawat isa ngunit may kondisyon. Walang naksalita. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang isang file na matagal ko nang inihanda, ibinigay kay Cheska. Basahin mo. Kumuha si Cheska ang telepono nang nangingini ang kamay, nakbasa, at habang nakbabasa ang kanyang mukha ay lumipat mula sa kaluwagan patungong pag-ingat at sa panghuli ay naging puti. Grace, pinapapirma mo ba ako dito? Iniling ko ang ulo, ang boses ay malamig na. Hindi. Hindi kita pinipilit. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mamata, binibigyan kita ng pakpili. Ang hangin sa sala ay naging makapal. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Cheska na ang 220,000 ay hindi na lamang pera. Ang hangin sa labas ng sala ay halos mahugutan na, huminto na ang musika. Ang mga empleyado ng restaurant ay nakatayo sa malayo, walang lumapit. 4 na tao na lamang ang nakatayo ako. Si Cheska, si Nanay Feli at si Marco. Sa gitna ay ang telepono sa aking kamay at sa screen ay ang papel na pangako. Kinuha ni Cheska ang telepono, binasa ang bawat linya at bawat salita. Habang nakbabasa siya, mas lalo pang nangingini ang kanyang kamay. Grace, pinipilit mo ba akong pirmahan ito? Hindi agad ako sumagot, dahan-dahan lamang naksabi. Basahin mo muli ng malinaw. Lumunok ng lawe si Cheska, binasa ng malakas. Ako, Cheska Cruz, ay nakukumpirma na ang lahat ng gastos ng handaan ng ika-18 ay sarili kong plano at sarili ko ring responsibilidad ang bayaran. Wala akong anumang kasunduan kay Grace Santos na siya ang magbabayad para sa akin. Sa kaso na tumulong si Grace Santos sa pagbabayad, nangangako ako na ibabalik ang buong halaga sa loob ng 30 araw. Tumigil si Cheska. Ang mga mata ay malawak. At may dakdak ka pa rito. Tumango ako. Nakpatuloy siyang basahin, ang boses ay kumupas. Kung hindi ko mababayaran sa takdang petsa, pumapaya ako na maring harapin ko ang legal na paraan ni Grace Santos kasama na ang publisidad ng nangyari at ang paglilitis. Binitawan ni Cheska ang telepono parang katatapos, lamang ngang isang bagay na napakainit. Grace, gusto mo bang igipit ako sa dulo? Tumingin ako sa kanya, walang galit, walang awa, malinaw lamang. Hindi. Binibigyan kita ng tamang lugar para sa bawat isa. Umiling si Cheska. Bahagya akong ngumiti at humakbang papalayo ng kaunti. Bumaba ang boses ko. Ang taong sinadyang isulat ang pangalan ko sa kontrata. Ang taong ginamit ako para maging kalasak. Ang taong naplano para ako ang madamdamning 220,000 tumingin ko ng diretso sa kanyang nga mata ikaw iyon. Nataranta ang hangin. Nagsalita na si Nanay Feli. Nanginginig ang boses. Grace, sobra ka na. Lumingon ako sa kanya. Opo. Mayroon ba kayong ibang paraan? Nanay. Nanatiling tahimik siya. Nagpatuloy ako. O gusto ba ninyong mabayad ako ng 220,000 ng walang kahit anong katiyakan? Hindi na siya nakapagsalita pa. Nagsalita si Marco, sa gilid, pinigiilan ang isa't isa. Sa wakas ay nagsalita rin siya. Cheska, pumirma ka na. Lumingon si Cheska sa kuya niya. Kayo, ikaw ba ay kakamping ang hipa ko? Hindi umiwas si Marco. Kakampi akong tama. Isang simpleng pangungusap ngunit sapat para matapos ang lahat. Humakbang paatras si Cheska. Tumingin sa akin. Pagkatapos sa Nanay Feli. Pagkatapos kay Marco. Wala ng tao sa kanyang tabi. Yumuko siya at muling binasa ang papel ng isa pang beses. Nahulo ang luha ngunit sa pagkakataong ito walang sinumang nag-alay ng kaginhawahan. Napakababang ang boses niya. Pipirmahan ko. Hindi ako nagsalita. Nag-abot lamang ngang isa pang nakaprintang papel. Nangingini ang kamay ni Cheska nang pirmahan ang pangalan. Sa pagkakataong ito,
Hindi na malinaw at kumpiyansang sulat gaya ng nasa kontrata nung una kundi isang tanda ng katapusan. Kinuha ko muli ang papel, tiningnan, tumango, at lumingon sa manager. Manager, magbabayat kaming buo. Huminga siya ng maluwag. Salamat po, ma'am. Binuksan ko ang telepono, nag-transfer ng 220,000 piso. Tumuno ang ringtone ng bangko, natapos ang lahat. Ngunit hindi ito ang katapusan ng kwento, ito ang katapusan ng isang papel. Si Cheska ay nakatayo ron nang hindi naksasalita, hindi na umiyak. Ang tingin ay ganap na nakbago, wala ng kumpiyansa, wala ng kayabangan. Naroon lamang ang isang taong natuklasan na kung ano ang presyo ng pagtitiwala sa sarili ng lampas sa tamang hangganan. Lumingon ako at inakay ang aming anak palabas NG Restaurant. Sa aking laikot, si Nanay Feli ay tumawag. Grace. Tumigil ako, dahan-dahang naksabi ang boses niya. Salamat anak. Hindi ako lumingon. Sumagot lamang ng isang pangungusap. Hindi po ako tumulong. Sandali akong huminto, hindi ko lang pinayakan ang sarili ko na mapaksansan. Nang gabing iyon, ang bahay ay naging isang katahimikang nakakatakot. Wala nang tawa gaya ng dati. Wala nang nabukas ng TV. Walang nangumustang aktibo sa isa't isa, naroon lamang ang mapintong naksara at ang masalobin na hindi sinasabi. Pumasok ako sa silid. Nakpalit ng damit, nahugas ng mukha, lahat ay nangyari ng normal hanggang sa antas ng kalamigan, parang ang 220,000 piso na inilipat ay hindi naman totoo. Ngunit alam ko na ang pera ay hindi ang nagtatatagli ng pinakamalalim na bakas kundi kung paano naktinginan ang mata o pagkatapos. Pumasok si Marco. Nakatayo sa pintuan ng ilang sandali na parabang gustong magsalita ngunit hindi. Hindi ako lumingon. Tinanong ko lang. Sa palagay mo ba ay nakamali ako? Isang napakatagal na katahimikan. Sa wakas ay huminga ng malalim si Marco. Hindi lumingon ako sa kanya, nakpatuloy siya, hindi ka nakamali, ngunit hinarang ko siya, ngunit ang pamilya ay hindi na magiging tulad ng dati. Tama ba? Tahimik si Marco. Tumango ako. Alam ko. Dahan-dahan akong lumingon. Ngunit Marco, dahan-dahang naksabi ang iking boses, ang pamilyang pinananatili sa pamamagitan ng pag-alay ng katarungan. Tumingin ko ng diretso sa kanya ay hindi naman talaga matatag. Walang naksalitang dagdag si Marco. Nang gabing iyon, natulog kaming mag-asawa sa isang silid, ngunit may isang di nakikitang agwat na lumitaw. Kinabukasan ng umaga, mas mabigat pa ang pakiramdam. Hindi tinawagan ni Nanay Feli para almusal gaya ng dati. Nakaupo lamang siya nag-isa sa hapag, nagahalo ng malamig ng kape. Si Cheska ay hindi bumaba sa sala. Ang buong bahay ay tila nakaranas ng bagyo. Nakpatuloy pa rin akong pahanda ng gamit ng aming anak para sa paaralan. Lumabas pa rin ako para magtrabaho gaya ng karaniwan. Ngunit nang lumabas na ako sa pintuan, alam ko na hindi matatapos doon ang lahat. At ganun nga, mga 10:00 ng umaga, tumuno ang aking telepono numero ni Cheska. Hindi ko sinagot. Agad na dumating ang mensahe, Grace, kailangan kitang makausap. Hindi ako sumagot. 5 minuto pa ang lumipas, isang mensahe pa. Akala mo ba tapos na ang lahat dahil pinirmahan ko? Tumingin ako sa screen. Isang magaang na ngiti ang lumitaw sa wakas, lumabas na ang tunay. Tinawagan ko siya. Agad na sinagot ni Cheska, ang boses ay wala ng kahinaan gaya kagabi. Akala mo nanalo ka ba? Sumandal ako sa silya, ang boses ay kalmado. Anong gusto mong sabihin? Ngumiti si Cheska ng ibang uri ng ngiti. Nabayaran mo na ang 220,000, ngunit sa palagay mo hindi ako may paraan para makuha iyon pabalik? Nakinig pa rin ako ng tahimik. Nakalimutan mo na ba? Dahan-dahang naksabi niya. Ang perang iyon ay galing sa joint account ng mag-asawa. Biglang tumigil ang puso ko ng isang tibok. Ngunit hindi ko pinakita si Cheska na nagpatuloy. Hindi mo tinanong si Marco bago nag-transfer ng malaking halagang iyon. Palagay mo, paano niya mararamdaman iyon? Bigla na lang parang lumiliit ang paligid ko. Naintindihan ko na. Ito ang huling hakbang. Hindi ito bitak ng pera, ito ay bitak ng pamilya. Tinanong ko,
Ano ang gusto mo? Agad na sumagot si Cheska. Simple lang, ibalik mo ang papel na pangako at sabihin sa lahat na ikaw mismo ang naboluntaryong makbayad para kay nanay. Ngumiti ako. Kapalit nito, tatahimi ako. Hindi ko sasabihin kay Marco na ginawa mo iyon ng walang kanyang pahintulot. Isang matinding atake. Kung malalaman ni Marco ang buong pangyayari, hindi na simple ang problema, hindi dahil sa pera kundi dahil sa tiwala. Ipinakit ko ang mga mata ng isang segundo, dalawa, pagkatapos ay binuksan. Si Cheska, dahan-dahan ang aking boses. Sa palagay mo ba hindi ko naisip ang posibilidad na ito? Tahimik ang kabilang linya, ngumiti ako, nakalimutan ka. Kagabi huminto ako bukod sa pay transfer. May isa pa akong ginawa. Nagelo ang espasyo. Malalim ang katahimikan sa kabilang ng linya. Hindi nagsalita si Cheska sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay bumaba ang kanyang boses, pag-iingat ang kasamahan. Anong ibig mong sabihin? Sumandal ako sa silya. Tumingin sa bintana. Ang liwanag ng umaga ay maliwanag pa rin ngunit sa aking isip. Lahat ay malinaw na. Dahan-dahan ko na rin nagsabi. Kagabi, hindi lang ako nag-transfer. Huminga ng mabilis si Cheska. Ano pang ibang ipinadala? Kopya ng kontrata, recording ng tawa sa pagitan mo at ng restaurant, at ang mga mensahe kung saan humingi ka sa kanila na isulat ang aking pangalan sa bahagi ng bayad. Isang tunog na parang ang telepono sa kabila ay bigla na lang nasunggaban ng mahigpit. Saan mo nakuha ang lahat ng iyon? Sumagot ako. Naisip mo ba na accountant ako ng maraming taon at hindi ko alam ang paano maingat ng mga ebidensya? Nayalawang hongin. Nakpatuloy ako. Lahat ng iyon, ipinasa ko sa isang tao. Halos sumigaw si Cheska. Kanino? Hindi ko agad sinagot. Tinanong ko lamang. Sa palagay mo, sino ang pinakakailangan pang malaman? Isang katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahan na bumaksak ang boses ni Cheska. Kay Marco, ngumiti ako. Tama na, hindi na kailangan pang magdagdag. Sa kabila ng linya, walang nang narinig na paginga, walang nang salita, naroon lamang ang isang puwang. Nang hapon na iyon, maaga akong umuwi sa bahay. Tahimik pa rin ang bahay ngunit hindi na tulad ng umaga. Nakatayo si Marco sa sala. Nasa harap niya ang laptop, maliwanag pa rin ang screen. Hindi siya agad tumingin sa akin. Ibinaba ko ang bag. Nakita mo na ba? Dahan-dahang tumango si Marco. Nakita ko na ang lahat. Hindi na ako nadagdag ng salita. Hindi kailangan pang makpaliwana o makdepensa. Ang katotohanan ay nasa harap na nila. Pagkatapos ne ilang sandali, nagsalita siya, ang poses ay pamamaga. Si Cheska tumigil siya na parang nagpipigil ne emosyon. Pinlano niya lahat mula sa simula. Tumangho ako. O, sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan. Pumasok si Cheska. Nakita niya ako at nakita si Marco at tumigil siya. Ang hangin sa loob ng bahay ay naging makapal na. Dahan-dahang tumayo si Marco. Halika sa loob. Ang boses niya ay hindi mataas ngunit wala ng dating kapatid na madaling mapatawad. Isang hakbang-hakbang na pumasok si Cheska. Kuya, subukan niyang maksalita, ngunit itinaas ng braso ni Marco ang kamay niya, ayaw ko pang marinig ng paliwanag. Iniklot ni Marco ang laptop. Lumitaw ang screen ng kontrata, ang mensahe, at ang recording ng tawag. Ang boses ni Cheska sa loop ay malinaw. Isulat na lang ninyo ang pangalan ni Grace sa bahagi ng bayad. Siya ang accountant, kaya niya ito. Ang silid ay naging bulak ang katahimikan. Nakatayo si Marco ng walang kilos, walang lunsad na makaalis. Tumingin siya kay Cheska, puno ng sakit ang mata. Anong tingin mo sa hipak mo? Sumabog na sa iya si Cheska. Kuya, mali anong ginawa mo? Tumaas ang boses ni Marco. Para lang mapanatili ang mukha? Para isipin ngang lahat na mabuting anak ka? O para lang may alagaan ng gastos sa ibang tao? Hindi sumagot si Cheska. Lumuhod siya. Nagkamali ako ngunit sa pagkakataong ito, walang nag-alay ngang alif,
Walang nagsabing okay lang iyon. Lumabas si Nanay Feli mula sa loob ng silid. Nakita niya ang eksena. Natigil siya ng ganap. Anong nangyayari? Lumingon si Marco sa kanya. Nanay, tingnan mo ito. Ibinigay niya ang telpono. Kinuha ni Nanay Feli ito, binasa ang bawat linya at bawat salita at nanginginig ang kanyang nga kamay. Umupo siya ng walang salita. Nakatayo ako ron ng tahimik, hindi nanalo, hindi natalo na ron lamang. Ang lahat na naibalik sa tamang lugar. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin sa akin si Nanay Feli. Ang tingin ay wala ng paaalinlangan, wala ng paratang, naroon lamang ang isang bagay na napakabihirang mangyari, pag-unawa. Grace, mahinahon ang boses niya. Pasensya na, anak. Hindi ako agad sumagot. Tumingin lamang sa kanya. Pagkatapos nagsabi, hindi kailangan ng tawad, nanay. Lumingon ako isang sandali lamang nagpatuloy. Ako nang dahan-dahan huwak ng ituring, paninuman ang aking sarili na pwedeng paksintasan. Tahimik ang buong bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng pagiging makapalang hangin, ito ay katahimikan ng katotohanang nalantad. Si Cheska ay nakaupo pa rin roon na umiyak, ngunit walang lumapit sa kanya dahil sa pagkakataong ito. Kailangan niyang tumayo ng mag-isa. Pagkatapos ng araw na iyon, ang bahay ay nakbago na. Wala nang masalitang may nakatagong kahulugan. Wala nang nagsisiyasat na matingin, ngunit wala na ring walang muwang. Bihira nang lumabas si Cheska sa sala, halos nasa saradong silid na siya buong araw. Lagi na lang nakadikit ang telepono sa tainga. Tumatawag, nagpapadala ng mensahe, humihingi. Hindi ako nagtatanong. Hindi na mamalasakit dahil alam ko na ito ang yugto kung saan kailangan ng tao na managot ng mag-isa. 3 araw pa lamang. Bumaba na si Cheska. Ang mukha ay kupas. Maitim ang nga mata. Naglagay siyang isang makapal na sobrang ang pera sa mesa. Heto pamamaga ang boses, bayad ko muna ito, 50,000. Nagtingin si Nanay Feli, ngunit hindi nagsalita. Tahimik si Marco sa tabi niya. Ako lamang ang nanatiling kalmado. Ilang libo ang natitira, kumalabit ng labi si Cheska. Nag-ikot pa akong paraan. Tumango ako. 30 araw. 2 salita lamang, ngunit sapat para ipaalala ang pangako na nilakdaan niya mismo. Sa mga sumunod na araw, nagsimula akong mapansin ang isang bagay. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung sino ang natatalo at sino ang natutulungan. Nagbago si Nanay Feli. Hindi na niya binabanggit ang katagang mabuting anak. Hindi na niya inihahambing ako sa kahit sino. Nagsimula siyang mag-obserba. Isang hapon, pagbalik ko galing trabaho, nakita ko siyang nakaupong nagtutupi nga damit. Ang damit ko. Hayaan mo na po ako, nanay, magagawa ko na. Umiling siya. Wala iyon. Kaya naman ang boses ay hindi na mataas. Hindi na umautos, simpleng salita na lang. Nang gabing iyon, biglang nagsabi siya, Grace, mas masarap ang niluto mo kaysa sa akin. Natigil ako. Tumingin rin si Marco. Si Cheska ay bumabangang ulo, isang maliit na pangungusap. Ngunit hindi pa nangyayari sa 7 taon. Hindi ako sumagot ng marami, sinabi ko lamang, kumain pa kayo, nanay. Ngunit sa aking kaluban, alam ko may mabagay na hindi kailanman mabibili ng 220,000 piso. Isang linggo ang lumipas, nakabayad na rin si Cheskang 30,000 natitirang 140,000. Nagsimula na siyang magbentang gamit, mga bag, sapatos, relom nga bagay na dati ay ipinagmamalaki niya. Ngayon ay naging pasanin. Isang gabi, narinig ko si Cheska na nakikipausap sa telepono sa balkonahe. Sige na kahit lugi. Kunin mo na, kailangan kong pera. Ang boses ay wala na, ang dating pagmamalaki, pagod na lamang. Nakatayo ako sa loob ng kwarto, nakikinig, hindi para maawa sa kanya. May mag-aaral na kailangan mong bayaran ng eksaktong bagay na dating ipinagmamalaki mo. Ngunit hindi pa natapos ang kwento. Isang gabi, pumasok si Marco sa silid at umupo. Gusto kitang makausap. Tumango ako.
Tumingin siya sa akin. Alam mo ba, huminto siya. Pagkatapos ng lahat na ito, naiintindihan ko na ang isang bagay, nahintay ako. Nagpatuloy siya, hindi si Cheska ang pinakahangganan sa nasaktan ka. Nanlibag ako. Sino pa? Tumingin ng diretso si Marco sa akin. Ako, nanahimik ang silid. Yumuko siya. Nang araw na iyon, tahimik lang ako. Hindi ako agad pumiling suportahan ka. Mabigat ang kanyang boses. Nang kailangan mo na magdepensa sa sarili mo, nun ko lamang na-realize. Hindi ako nagsalita, natuon lamang ang tingin sa kanya. Nagpatuloy si Marco. Ang 220,000 ay hindi pinakamalalim na nawala sa iyo. Bahagya akong ngumiti. Wala akong nawala. Naangat ang kanyang tingin. Ano naman ang nakuha mo? Lumingon ako sa bintana. Ang ilaw ng makalye sa labas ay kumikinang. Pagkatapos ay nagsabi ako. Nakakuha akong isang bagay na malinaw, isang tunay na pamilya. Hindi agad naintindihan ni Marco. Lumingon ako sa kanya. Hindi isang pamilyang nakabatay sa posisyon, hindi isang pamilyang nakabatay sa tungkulin lamang tumingin ng diretso sa kanya, kundi isang pamilyang bawat isa ay alam kung nasaan ang kanyang hangganan. Nanahimik si Marco. Sa pagkataong ito, hindi dahil hindi alam ang sasabihin, kundi dahil naiintindihan na niya. Sa labas, si Cheska ay patuloy pa ring nagsisikap na makahanap ng paraan. Si Nanay Feli ay unti-unting nagbabago. Habang ako hindi nanalo, ngunit hindi rin natalo, naroon lamang hindi na ako isang taong madaling paksintasan. 3 araw pagkatapos ng handaan, ang bahay ay mayroon pa ring bigat ng naiwang bakas. Tulad ng isang basa na hindi pa nahilala, walang nagsasalitang muli tungkol sa nangyari, ngunit wala rin sinumang nakakalimot. Ang bawat isa ay nagdaraan ng may malinaw na agwat sa isa-isa, hindi espasyo ng layo, kundi agwat ng katotohanang nalantad. Nang umaga niyon, habang naghahanda akong lumabas, narinig ko ang malakas na pagbukas ng pintuan. Pumasok si Cheska. Wala na ang pulang bestida, wala nang pula sa labi, wala nang kumpiyansang tingin gaya ng gabi ng handaan. Nagsusuot siyang simpleng polo, nakatali ang buhok, mapusyaw ang mukha tulad ng isang taong hindi nakatulo ng maraming gabi. Sa kamay niya ay isang plastik na supot na may laman na pera. Diretso siyang pumunta sa sala, hindi tumingin sa kahit sino, hindi napalamanin, inilagay lamang ang supot sa mesa, isang maingay na tut ang tuno. 50,000 ito. Pause ang boses niya. Nangat ang tingin ni Nanay Feli. Si Marco na nakatayo sa hagdan ay tumigil rin. Ang buong espasyo ay nanahimik. Lumapit ako, binuksan ang supot. Nakatali ang bilyon na pera, hindi maayos ang pagkakasalansan. May mga bago, may mga luma, may mga naplegong gilid. Sa isang sulyap lamang, alam na alam mo na hindi ito naipong pera, ito ay mabilis na pinaksamang pera. Nakmadali at malamang ay may ibinenta na dating ipinagmamalaki. Hindi ko binilang. Isinara ko lang ulit at isinumait pabalik sa kanya. Hindi ko kailangan ng cash. Natigil si Cheska. Nagpatuloy ako. Ay transfer mo at may patunay. Sumama ang tingin ni Cheska ng isang sandali, ngunit hindi na siya nagsalita. Ililipat ko mamaya. Tumango ako, 170,000 pa. 2 salita, lamang ngunit sapat para may balik siya sa katotohanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang mawala si Cheska sa maningning na mundo ang kanyang sarili. Wala nang mga mahal na coffee shop, wala nang mga story check-in sa restaurant, wala nang bagong damit bawat linggo. Sa halip naman, mamatagal na tawa sa telepono, mamensahe para humingi ng kahit makano, mapagtatawa sa presyo para may benta ang mabagay na dating ipinagmamalaki. Isang hapon, maga akong umuwi sa trabaho. Nakita ko si Cheska na nakaupo sa gitna ng sala. Sa paligid niya ay nakalatak ang iba't ibang gamit, mga branded na bag, matataas na takong, mga relo, mga pampaganda, lahat nakakalat parang isang maliit na tindahan. Nagre-record siya ng video, ang boses ay pinagsisikapang manatiling kalmado. Ibinibenta ko ang bat na ito, halos bago,
mas mura kaysa sa tindahan. Nakatayo ako. Sa pintuan, hindi pumapasok na ron lamang nakikinot. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko si Cheska na hindi na si Cheska na dati kong kilala. Wala ng gawa-gawang kumpiyansa, wala ng dating kumpiyansa ng pagmamalaki na ron lamang ang isang taong nagsisikapang ibenta ang bawat piraso ng patong-patong na kasinungalingan na itinayo niya. Isang linggo ang lumipas. Nang gabing iyon, bumaba muli si Cheska. Sa pagkakataong ito, hindi na siya may dala-dalang supot kundi isang telepono. Na-transfer ko na, 2 ko lang nakuha. Tiningnan ko 60,000. Natitirang 110,000. Hindi ako nagsalita, tumango lamang. O, isang katahimikan. Si Cheska ay muling nagsalita, ang boses ay napakababa. Sinabi ko, hindi lang pera ang pinakanawala sa akin. Tumingin siya sa babang kanyang nga kamay. Hindi lang pera. Sandali siyang huminto. Iyon ay ang paraan ng pagtingin ko sa iba. Nanatili akong tahimik. At sa sandaling iyon, naiintindihan ko na ang pagbabago ay tunay. Hindi dahil pinilit siya kundi dahil natuklasan na niya. Tumayo si Cheska. Pasok na ako sa kwarto ko. Bago siya lumabas sa pintuan, lumingon siya. Grace, tumingin ako. Salamat, sinabi niyang tahimik. Dahil hindi mo ako pinabayaang magpatuloy sa maling landas. Naupo ako ron ng tahimik. Hindi masaya. Hindi nagmamalaki na ron lamang ang pakiramdam na, sa wakas, lahat ay papunta sa tamang direksyon. Sa labas, tahimik ang bahay ngunit sa pagkakataong ito, isang kasiyasiyang katahimikan. Hindi ako nagsalita ng higit pa naroon na lamang sa aking kaloban ang paunawa na may mga tao na kapag pinipigilan na sa dulo, saka pa lamang nagsisimulang mabuhay ng tunay. Ngunit hindi pa tapos ang kuwento. Isang gabi, nagtatrabaho ako sa aking silid. Narinig ko ang nagaway sa sala ang boses ni Cheska. Nabenta ko na lahat. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Ang boses ni Marco. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin. Isang katahimikan, pagkatapos nagpatuloy si Marco, ang boses ay mababa. Isipin mo, kung hindi ginawa ni Grace, ang ginawa niya ng gabing iyon, ang mawawalan ng 220,000 ay siya. Nakapo ako sa silid, hindi lumabas ngunit ang bawat salita ay maririnig ko ng malinaw. Hindi sumagot si Cheska, naroon lamang ang tunog na magaang na hakbang na unti-unting kumupas. Nang gabing iyon, lumabas ako sa balkonahe. Mas cool na ang hangin, mahinang simoy. Nakatayo ako roon. Tumingin pababa, hindi ako nag-isip tungkol sa pera kundi sa paraan ng pagbabago ng lahat. Ang 220,000 ay hindi ang pinakamalaking bagay, ito ang presyo ng pamumuhay sa maling landas. Sa huli ay kailangan talaga itong bayaran. At alam ko na ito ay hindi pa ang katapusan, ito ay simula pa lamang ng tunay na pagbabago. Pagkatapos na nabayaran ni Cheska ang higit sa karamihan ng utang, ang bahay ay unti-unting bumalik sa dating ritmo, ngunit dating ritmo lamang sa labas. Ang pagkain ay inihahanda pa rin sa oras, ang TV ay nagbubukas pa rin tuwing gabi, nakikita pa rin ang lahat araw-araw. Ngunit ang paraan ng pagtitinginan ay ganap nang nabago. Ako ang pinakanakakahalata nito. Wala na ang nagsisiyasat na tingin ni Nanay Feli, wala na ang magsalitang may nakatagong kahulugan, wala na ang uri ng dituwirang pahahambing sa pagitan ko at ni Cheska. Sa halip ay isang katahimikan. Isang katahimikang may nilalaman. Isang umaga, naghahanda akong pumunta sa trabaho nang makita ko si Nanay Feli na nakatayo sa kusina. Lumingon siya sa akin. Grace, kakain ka ba? Natigil ako ng bahagya. Opo, sa opisina na lang ako kakain, nanay. Tumango siya at muling lumingon. Sige, mahanda lang ako ng tinapay para sa iyo. Nanatili akong nakatayo hindi dahil sa pagkagulat kundi dahil matagal na akong hindi nakarinig ng ganitong salita. Lumapit ako ng malapit. Wala na lang po, kaya ko naman maasikasong sarili ko. Hindi siya lumingon, sinabi lamang niya. Buong araw kang nagtatrabaho sa opisina. Isang napakasimpleng pangungusap ngunit wala ng pagitan. Nang araw na iyon,
sa daan patungong trabaho, patuloy akong naiisip hindi tungkol sa pera kundi tungkol sa pagbabago. May mga bagay na hindi kailangan ng malakas na pasensya, hindi kailangan ng mahabang paliwanag, sapat na ang mali na kilos. Nang gabing iyon, kumain ang buong pamilya, nang walang nagsasalitang marami, ngunit ang pakiramdam ay hindi na katulad ng dati. Biglang kumuha si Nanay Feli ng pagkain para sa akin. Kumain ka na? Natigil ako ng bahagya. Opo, nakdakdak pa siya. Maaga kang umuwi kanina at pagod ka siguro. Hindi ko alam ang sasabihin. Tumango na lamang ako. Si Cheska ay nakaupo sa tabi. Hindi siya naksalita, hindi nakialam, hindi nakpakitang reaksyon, tahimik lang siyang kumakain. Ngunit alam ko na ang kanyang katahimikan ay hindi nakayabangan, natututo na siya kung paano nasa tamang lugar ang sarili. Pagkatapos ang hapunan, tumayo akong nag-ayos gayang gati, ngunit sa pagkakataong ito, tumayo rin si Cheska. Hayaan mo na akong magugas ang pinggan. Tumingin ko sa kanya, hindi naksalita, ibinigay ko lamang ang tasa. Dalawa kaming nakatayo, hindi nausap ngunit wala ng pakiramdam ng pag-agawan. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang nagsalita. Grace, hindi na talaga ako babalik sa dati. Oh! Nag-alinlangan siya. Dati, iniisip ko na ikaw ay isang mapag-ingat na tao. Oh, marami ang nakisip nga nun. Nagpatuloy si Cheska. Ngayon ay naiintindihan ko na. Tumigil siya. Hindi ka mapaingat isang sandali, alam mo lamang kung nasaan ang iyong hangganan. Hindi ako sumagot. Nahugas ng kamay at lumingon. Hindi dahil ayaw kong maksalita kundi dahil may mabagay na hindi na kailangan pang kumpirmahing salita. Nang gabing iyon, nakaupo ako nag-isa sa aking silid, binalikan ang buong kwento mula simula hanggang sa kasalukuyan, ang 220,000. Kung dati pa ito nangyari, siguro ay pipiliin ko ang pagiging tahimik. Magbabayad. Tapusin na ang usapin, panatilihin ang kapayapaan, ngunit kapalit niyon, lagi na akong magiging taong pwedeng ilunsad para sa pagdadala ng pasanin ng iba. Ngayon naman, wala akong nawala, sa kabaliktaran. Isang bagay na malinaw ang aking natanggap, ang paggalang. Hindi mula sa masalita kundi mula sa paraan ng pakikitungo ngang makatao sa akin. Sa labas ng sala, mahinang tumutuno ang TV. Tuno nga pinggan, tuno nga habang lahat ay naging normal, muli ngunit isang bagong normal. Wala nang sinumang nangahas na lampasan ang aking hangganan. Sa mga sumunod na araw, ang buhay sa lunggahay ay unti-unting tumimpi, wala ng tensyon, wala ng paagawan, wala ng dilantarang pagtatalo, lahat ay tila pumasok na sa bagong ritmo, regular na pumupunta, si Cheska sa trabaho, maaga ang alis, late ang uwi. Wala ng pagtitipon, wala ng magala at pagmamalaki. Si Nanay Feli ay nagbago rin. Hindi na niya sinisiyasat ang bawat kilos ko, hindi na niya binabanggit ang manugang at anak na babae. Minsan pa nga ay siya mismo ang nagtatanong sa akin, Grace, kumusta na ang trabaho? May pressure ba? Kailangan mo ba ang tulong ko para mapagalagaan ang apo ko? Napakasimple nga mga tanong, ngunit para sa akin ay bago ito. Lahat ay mukhang maayos na, ngunit hindi ko ganap na naalalayan ang Hindi dahil hindi ko sila pinakakatiwalaan, kundi dahil natuto na ako ngang isang bagay. Huwag kailanman tingnan ang lahat mula sa isang pani lamang. Isang hapon sa katapusan linggo, nasa bahay ako, naayos ng bookshelf, nang tumuno ang doorbell. Isang babae ang nakatayo sa labas, may 50 taon, simpleng pananamit, ngumiti siya sa akin ng magaan. Ikaw ba si Grace? Tumango ako. Opo, kayo po ay kapatid ng tiyuhin ni Marco. Nagulat ng bahagya ako, bihira talaga akong makakita ng magkamaanak mula sa pani ng asawa ko. Umupo siya, tumingin sa paligid ng isang beses, pagkatapos ay nagsabi, narinig ko ang tungkol sa nangyari. Natigil ako, hindi dahil nag-alala ako, kundi dahil na-inquisitive ako. Kanino po ninyo narinig? Ngumiti siya. Sa mga kamag-anak. Anong balita ang hindi kumakalat? Tumango ako, hindi nakdakdak ang salita. Tumingin siya sa akin. Ang ginawa mo tama. Nagulat ng bahagya ako. Opo, nagpatuloy siya. Kung iba ang nasa lugar mo,
Siguradong tahimik na lang o nakbayat na para matapusin. Yumuko siya ng ulo. Ngunit hindi mo ginawa. Tinanong ko, hindi ba inisip ng mga tao na sobra ang ginawa ko? Bahagyang ngumiti siya. May nag-aakalang iyon tumigil siya ngunit ang mga may karanasan na ay makikita ang tunay na kalikasan. Ang hangin ay humina. Ibinuhos ko ang tubig para sa kanya. Kinuha niya ang baso. Tumingin sa akin at nagsabi ng isang pangungusap na pinakanakpagulat sa akin. Alam mo, nahulaan ko na ang mangyayaring ito. Natigil ako. Opo, tumango siya. Si Cheska, mula nang malaki siya, ay mahilig magpakita. Gustong magpuri ngunit tumingin siya ng diretso sa akin hindi sanay managot. Nanahimik ako. Nakpatuloy siya. At ikaw matagal ko na itong pinapalagi. Nagulat ng bahagya ako. Binabantayan mo po ako. Tumango siya. Hindi ka maraming naksasalita, hindi naktatalo, hindi nakpapakita ngunit ngumiti siya alam mo ang iyong hangganan. Hindi ako alam ang sasabihin. Ibinaba niya ang baso ng tubig at nagsabi, ang pamilyang ito ay kailangan ng taong tulad mo. Isang napakamagaan na pangungusap ngunit tumalap ng diretso sa aking puso. Tinanong ko, bakit kung gayon, dati ay walang naksasalita? Ngumiti siya. Dahil wala pang nangyayari. Kapag may banggaan lang malalaman mo kung sino ang sino. Ang pangungusap na iyon ay napakasimple ngunit tama hanggang sa hindi mapanghikayatan. Nang tumayo siya para umalis, lumingon siya at nakdak ng isa pa, Grace, tama ang ginawa mo ngunit tumingin ko sa kanya ngunit ano po? Bahagya siyang ngumiti. Mas mahirap ang mapanatili ang tama kaysa sa magawa ang tama. Nakatayo ako ron nang hindi kumikilos. Sa aking isip, naroon na lamang ang pangungusap na iyon mas mahirap ang mapanatili ang tama kaysa sa magawa ang tama. Nang gabing iyon, binalikan ko ang aking pamilya, si Nanay Feli, si Marco, si Cheska. Lahat ay unti-unting nagiging maayos ngunit alam ko na hindi pa ito tapos dahil ang pagpapanatili ng paggalang ay laging mas mahirap kaysa sa makamit ito pagkatapos na pagbisita ang kamaanak ni Marco. Simula akong tumingin sa lahat na bagay sa bahay ng mas dahan-dahan hindi para makduda kundi para mas maunawaan. Si Cheska ay patuloy na pumupunta sa trabaho. Hindi na gumagastos ng walang ingat gaya ng dati. Hindi na nakmamalaki. Ngunit lagi akong nagtatanong ng isang bagay ang pagbabagong ito ay tunay ba o dahil lamang sa sitwasyon. Ang sagot ay dumating sa isang napakasimpleng hapon. Nang araw na iyon, maaga akong umuwi. Pagkapasok ko sa bahay, nakita ko si Nanay Feli na nakaupo sa sala. Medyo nag-alala ang mukha niya. Grace, anak ibinaba ko ang bag ko. Opo, Nanay, may problema ba? Huminga siya ng malalim. Ang cellphone ko ay sira na, kinuha ko at tiningnan. Hindi na nag-on ang makina, kailangan ng palitan. Kailangan na talaga ninyong palitan, Nanay. Tumango siya. Pero hindi ako sanay sa mga ganitong bagay. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Samahan ko na lang kayo para bumili. Gustong magsalita ni Nanay Feli ngunit hindi na. Sa sandaling iyon, pumasok si Cheska. Narinig niya ang usapan. Sira ang cellphone, Nanay, tumango si Nanay Feli. Tumingin si Cheska sa akin ng isang beses. Pagkatapos ay nagsabi, hayaan mo, ako na ang bahala. Nagulat ng bahagya ako. Sigurado ka ba? Tumango si Cheska. Oo naman. Lumingon siya kay Nanay Feli. Nanay, anong gusto mong uri? Bibilhan kita. Naalangan si Nanay Feli. Hayaan na si Grace na hinarang ni Cheska ang pangungusap. Huwa na po, Nanay, kaya ko. Isang bahagyang kakaibang pakiramdam sa hangin. Nang gabing iyon, late na ang pabalik ni Cheska. Sa kamay niya ay isang bagong kahon ng cellphone. Binili ko na para sa iyo, Nanay. Ibinigay niya ito. Binuksan ito ni Nanay Feli. Isang magandang cellphone hindi murang uri. Magkano ito? Anak? Sumagot si Cheska. Mahigit 8,000? Natigil si Nanay Feli. Ibabalik ko sa iyo umiling si Cheska. Hindi na kailangang ibalik po. Nakatayo ako.
hindi naksasalita ngunit sa aking isip ay naksimulang makisip. Kakabayat pa lang ni Cheskeng halos lahat ng utang, may presyon pa rin sa pera ngunit kusang loob niyang binili ang cellphone para kay Nanay Feli. May dalawang posibilidad. Una, sinisikap niyang mabawi ang mabuting imahe. Pangalawa, tunay siyang nakbago na. Hindi ako nakmadaling magsabing kanon. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang lahat, kumatok si Cheska sa aking pintuan. Grace, puwede ba tayong mag-usap ng sandali? Tumango ako. Pumasok siya, umupo. Matagal na hindi naksalita pa katapos ay huminga siya. Ang cellphone. Tumingin ko sa kanya. Nagsabi si Cheska. Hindi ko ito binili para mapabuti ang pakikita ng Nanay Feli sa akin. Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Dati, lahat ang ginagawa ko ay para mapansin ng iba, lahat ay para mapuri. Bumaba ang kanyang boses. Ngunit ngayon, nakita ko lang na kailangan ni Nanay. Tinanong ko, ilan pa ang pera mo? Bahagya siyang umiti. Konti pa, kailangan ko paring bayaran ka. Tumangko ako. Isang katahimikan. Pagkatapos ay nagsabi si Cheska ng isang pangungusap na hindi ko inaasahan. Alam mo, sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko ay magaan ang loob ko. Nagulat ng bahaya ako. Bakit? Tumingin pababa si Cheska sa kanyang mga kamay. Dahil sa unang pagkakataon hindi na kailangang malaman ng iba. Hindi ako naksalita, natuon lamang ang tingin sa kanya, at sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang pagbabago ay tunay. Hindi dahil napilitan siya, kundi dahil natuklasan na niya. Tumayo si Cheska. Pasok na ako. Bago lumabas sa pintuan, lumingon siya. Grace, tumingin ako. Salamat. Nagsabi siyang tahimik. Dahil hindi mo ako pinabayaang magpatuloy sa maling pamumuhay. Naupo, ako ron ng tahimik. Hindi masaya? Hindi nakmamalaki na ron lamang ang pakiramdam na lahat? Sa wakas ay papunta sa tamang direksyon. Sa labas, ang bahay ay tahimik ngunit sa pagkakataong ito, isang kasiyasiyang katahimikan. Isang buwan pagkatapos ngang lahat, ang bahay ay tulad pa rin ng dati, ang dingding. Ang pamilyar na mga upuan walang nakbago sa hitsura, ngunit lahat ng nasa loob ay naging iba. Nang gabing iyon, walang espesyal na okasyon, walang kaarawan, walang fiesta, walang salu-salo, isang simpleng hapunan lamang, ngunit ang simpleng iyon ay ang bagay na dati ay hindi talaga totoo. Si Nanay Feli ang nag-ayos ng pagkain, hindi na siya nagsisigaw gaya ng dati sinabi niya lamang ng magaan. Kumain na tayo. Ang boses ay walang utos. Lumabas muna si Marco. Umupo. Inakay ko ang aming anak palabas. Si Cheska ay bumaba mula sa itaas, lahat ay nakaupo, walang naghintay na may nag-imbita, walang nagtitinginan ng may paaalinlangan, naupo na lamang ang lahat, at nagsimula na ang hapunan. Tunog ng mga kutsara at tinidor, tunog ng kumukulo na sabaw, hindi nagsasalita ang mga tao unit komportable ang pakiramdam. Pagkatapos ng ilang sandali, kumuha si Nanay Feli ng pagkain ngunit sa pagkakataong ito, hindi para kay Cheska kundi para sa akin. Kumain ka na? Natigil ng bahagya. Opo. Nagdakdak pa siya. Gusto mo itong ulam? Tumingin ko sa kanya nang hindi nagsasalita ngunit sa aking kalooban ay may isang bagay na napakamagaan. Si Cheska na nakaupo sa tabi ay nakuha rin ngulay para sa akin. Kumain ka pa. Lumingon ako sa kanya. Dalawa kaming nagtiti hindi ngumiti ngunit wala ng pagitan. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba ni Nanay Feli ang kutsara, natigil ang buong hapag. Tumingin siya sa bawat isa at nagsabi ng isang pangungusap na matagal na maalala ng aking puso. Dati, palagi akong nag-isip na ang pamilya ay dapat palaging mapayapa. Huminto siya. Ngunit nakamali pala ako. Walang nagsalita. Nagpatuloy siya. Ang mapayapa ay hindi katumbas ng walang away. Ang mapayapa ay kahit
may problema, lahat ay nakatayo pa rin ng makasama. Bumaba ang hangin sa silid. Tumingin ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi ko na siya nakita bilang biyenang nakikialam, nakita ko siya bilang isang inang natututo, pangmaunawaan ang kanyang mga anak. Yumuko si Cheska. Hindi naksalita ngunit nakita ko na ang kanyang kamay ay bahagyang, napigil siguro naririnig din niya ang nga salita. Lumingon si Marco sa paligid ng hapak. Nagsabi, kumain na tayo. Isang napakasimpleng pangungusap ngunit ang pangungusap na nagbabalik ng lahat sa tamang lugar. Nagpatuloy ang hapunan, hindi maingay, hindi pagka ang bawat isa ay alam na kung nasaan siya. Pagkatapos na hapunan, tumayo akong mag-ayos. Tumayo rin si Cheska kasabay ko walang sinabi. Dalawa kaming nagtatrabaho. Walang nagbigay ng utos, walang nagtatakda ng trabaho. Bigla ko na lang naisip sa unang pagkakataon, walang nakdadrama sa pamilyang ito. Nang habing iyon, lumabas ako sa balkonae. Mahinang simoy, ang lungsod ay maliwanag pa. Ang makataw ay patuloy na nakmamadali. Patuloy ang buhay. Lumabas si Marco, nakatayo sa tabi ko, hindi nagsalita, nakatayo lamang siya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, "Kumusta ka na? Maayos na ba ang lahat para sa iyo?" Tumingin ako sa malayo, sumagot. Maayos na. Tumango siya. Nadada ako ng magaan. Hindi dahil wala ng problema lumingon ako sa kanya kundi dahil ang bawat isa ay alam na ang sariling hangganan. Tahimik si Marco. Pagkatapos ay bahagya, siyang ngumiti. Naintindihan ko na. Sa loob ng bahay, si Nanay Feli ay naglalaro kasama ang aming anak. Si Cheska ay nag-ayos ng kanyang silid. Lahat ay nangyayari ng natural. Walang sinumang nagsisikap pang maging mas mahusay kaysa sa iba. Walang sinumang kailangang patunayan pa ang anumang bagay. Ang bawat isa ay nasa tamang lugar na. Sandal ako ng magaan sa railing, tumingin sa langit. Pagkatapos ay nagsabi ngang isang pangungusap hindi para sa kahit sino kundi para sa sarili ko. May magpakataon na ang pagiging tahimik ay hindi pagiging matiisin kundi paghihintay sa tamang sandali para hindi na kailangang matiisin pa. Dumaan ang mahinang hangin. Ang kwento ay natapos hindi sa isang maingay na katapusan, hindi sa tagumpay o pagkatalo kundi sa isang pag-unawa. Mga aral na natutunin mula sa kwentong ito. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa 220,000 piso, ito ay tungkol sa hangganan, paggalang at ang halaga ng iyong sarili. Unang aral. Huwag manahimik sa maling sandali. Maraming tao ang nag-iisip na ang pagtitimpi ay pagpapanatilingang kapayapaan, ngunit ang katotohanan ay kapag mas pinagtitisan mo ang mali, mas iniisip ng iba na normal iyon. Ang pagiging tahimik sa tamang sandali ay lakas, ngunit ang walang kondisyong pagiging tahimik ay nagpapahina sa sarili. Ikalawang aral. Ang pamilya ay hindi lugar para menegot para sa kapalpakan ng iba. Ang pamilya ay lugar ng pagmamahal, ngunit hindi ito lugar kung saan ang isang tao ang nagdadala ng responsibilidad para sa mapagkakamali ng iba. Kung sino ang gumawa, siya ang managot. Iyon ang katarungan at ang paraan rin para lumago ang bawat isa. Ikatlong aral. Ang taong may hangganan ay iginagalang. Kapag malinaw ka, hindi mangangahas ang iba na lampasan ang iyong hangganan. Kapag madaling atakihin ka, gagamitin ka ngang iba. Ang paghalang sa sarili ay ang paraan ng pagtuturo, sa iba na ihalang ka rin. Huling at pinakamahalagang aral. Ang pamilya ay hindi lugar na walang away, ito ay lugar na pagkatapos ng away. Naiintindihan pa rin ng bawat isa ang isa't isa at nasa tamang lugar pa rin sila. May mga kwentong hindi maingay, hindi puno ng dramatismo ngunit nakpapaliwanag sa makataw ng matagal. At may mga aral na sa sandaling maranasan lamang ay tunay na nararamdaman. Kung nakatulong sa inyo ang kwentong ito, ibahagi ito sa inyong mapaboritong tao.